Nakakagulat na revelasyon ito mga ka-DDS. Naglabasa na ang anomalya ng gobyerno at oligarko. Tama si Pangulong Duterte. Tama po ang desisyon at direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinusuportahan po namin siya sa usapin ng economic sabotage, sa usapin po ng plunder. Ang inyong lingkod po at ang Water for All Refund Movement at iba pang mga organisasyon ay nagsampa na po noong March 4, 2014 ng kasong pandarambong sa 66 na individual. Kasama po na sinama namin sa kasong pandarambong ang mga magkakapatid na Ayala noong 2014 pa po. Kasama po dyan si Manny B. Pangilinan. Kasama po ang mga Consunhis dyan. Kasama po dyan si Almendras. Kasama po dyan si Rogelio Singson. Kasama po dyan yung kasalukuyang ERC chairperson na si Agnes de Benadera. Malalaking mga individual, mga maimpluwensya at mga magagaling na mga abogado. Kaya tama yung sinasabi ng ating presidente na sa simula't simula na ang kontratang concession agreement, ito po ay illegal, ito po ay void ab initio at tanging ang presidente lamang ang makakaresolba ng mabilis. At karagdagan, sa kanyang deklarasyon po nitong tinatawag na writ of habeas corpus, yung suspension, particular po dito sa usapin ng pananabutahe sa ekonomiya. Pag nagawa na po ng presidente yan, dapat diretso sa kulungan ang lahat ng mga taksil ng mga oligarkong ito at mga taksil ng mga umupo sa gobyerno na nakipagsabwatan dito po sa tubig. At mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, mag-ingat din po kayo sa mga kongresista at senador na mga nag-iimbestiga ngayon. Kunyari, pero ang direksyon po ay nais nilang magpalit ng isang bagong oligarko o mga bagong grupo na siya namang maaaring mag-abuso in the future. Ang tubig po ay dapat isa publiko. Tama po ang direksyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Suportahan natin siya sa publiko at pagbawi ng tubig, pagbawi po ng kuryente tulad po ng Meralco na napakataas din po na maningil sa ating mga consumers. Kaya pasalamat po Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, meron po ba kayong rekomendasyon kung sino po yung dapat na manguna or mamuno doon sa operasyon po ng water companies po na to, if ever na ma-take over? Sa kasalukuyan po, meron naman mga patriotikong mga manggagawa sa loob ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, yung mga hindi po sangkot dito sa malalim na sindikato na ito. May mga capability po yan, may mga karanasan. At yung mga kasalukuyan, kung ito po ay magkakaroon na ng takeover, yung kasalukuyan pong mga empleyado ng Maynilad at Manila Water, na mga tapat naman, na mga sumusunod lamang doon sa mga utos ng kanilang mga boss at may mga experience, sila ay pwede pong magpatuloy, no? Pero sa ilalim na po ng kontrol ng gobyerno, hindi na po sa kontrol ng mga oligarko. So, tuloy lamang po ang serbisyo, kaya wag tayong matakot sa pananakot ng mga oligarko. Matagal na tayong tinakot. Noong 1997, tinakot tayo ng mga oligarko, tinakot tayo ni Fidel B. Ramos, tinakot tayo mga nakaraang gobyerno na magkakaroon daw ng crisis sa tubig. Yan ang dahilan nila noong 1997 kung bakit nagkaroon ng concession agreement. Pero ngayon po ay 2019 na. 19 na taon na ang lumipas, ito pa rin ang kanilang dahilan. Tinatakot pa rin tayo. So, palpak po ang privatisasyon. Kaya ang privatisasyon po ay dapat makansela na ang privatisasyon at maibalik na po ito sa publiko. Huwag kayong maniwala sa matagal ng pananakot. At yung sinasabi nilang 100% magdadagdag ng singil sa tubig, iyan po ay panibagong pananakot. Kaya nga nagalit na ang ating presidente at yun ang nagtulak sa kanya na huwag nyo akong pilitin na ideklara ang writ of habeas corpus o isuspinde ito at tuluyan ng kasuhan ang mga magnanakaw na ito sa sektor ng tubig. Kaya sinasabi niya, plunder ito, ito'y pandarambong, ito po ay continuing crime, ito po ay crimes of the big boys. Hindi po mangyayari ang concession agreement
kung walang sabwatan doon sa pinakamataas na posisyon sa tuktok ng gobyerno, Presidente Fidel V. Ramos, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, at yung mga tao po nila, at yung mga taong yan, tanong, sila ay may mga koneksyon at kakilala rin nila ang mga oligarkong ito. Sila ba ay nakinabang dito? Yan ay tanong ng publiko. Kaya dapat po malaliman, malawakan na investigasyon, at kapag gumulong na po yan at nakulong na sila, dapat na rin kumpiskahin ang ari-arihan ng mga Ayala, kumpiskahin ang ari-arihan ni Manny B. Pangilinan. Ano po? Kumpiskahin rin po, kahit tanungin din, usisain ang kumpanyang Benpress. Hindi po totoong nalugi ang Benpress o yung dating Maynilad na kinuha ng bagong Maynilad sa ilalim po nitong ni Manny Pangilinan. Hindi po totoo yun. Dahil noong mga panahon na yun, sunod-sunod din ang pagtaas ng singil sa tubig. So ano po ang bailasyon nila? Nakalagay po sa charter ng MWSS. Number 1, dapat malinis ang supply ng tubig. Ikalawa, dapat po 24 oras ang supply ng tubig. Ikatlo, dapat po merong sewerage and sanitation. Yang sa tatlong dahilan na lamang na yan, malinaw na meron na pong violasyon ang mga oligarko na ito. May violasyon po ang mga dating namuno sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, at kahit po yung mga kasalukuyang mga nakaupo na ibaryan, na malinaw po, ano po ang kanilang pakikipagkutsabahan. Kaya Mr. President, mag-ingat kayo sa mga ilang taong nagbubulong sa inyo na kunwari kakampi nyo, pero yung pala sinasaksak rin ang inyong likod, tulad ng pagsaksak at pag-api sa ating mga water consumers, sa ating publiko. Ang panawagan po natin sa taong bayan, tapusin na po, putulin na ang abuso ng mga oligarko at mga taksil ng mga leader ng mga nasa gobyerno. Putulin na po ang abuso. Ang unang hakbang po, tigil bayad sa Maynilad at Manila Water. Bakit tayo magbabayad sa mga questionable na mga sinisingil sa ating taripa? Nakalagay pa dyan ang mga corporate income tax. Nakalagay pa dyan yung mga ibang mga proyekto na pangarap pa lamang ay sinisingil na sa atin ng mga oligarko. Hindi dapat ito makasama sa ating mga taripa. Kaya hanggat hindi po nare-resolve ang usapin na ito, nananawagan po tayo, tigil bayad at putol abuso sa mga oligarko. Putol abuso. Sinusuportahan po namin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag ukol po sa pag-take over ng Armed Forces of the Philippines, sapagkat nakikita na po ng ating mahal na Pangulong Duterte ang lalim ng problema ng sitwasyon at lakas impluwensya ng mga oligarko. Alam niya po na napakalaki ng kalaban. Sila po ay may mga kaibigan sa mga iba't ibang mga lugar sa ating gobyerno. Kaya ang Armed Forces of the Philippines ay tama lamang na saklolohan ang taong bayan sapagkat sila ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Matagal na po na inapi ang mga water consumers at publiko. Matagal na tayong niloko ng mga sindikatong oligarko na nagsamantala sa ating bayan. Ang tubig po ay salamin lamang ng iba pang mga problema ng ating bayan. Kaya tama lamang na sagipin tayo at ibalik doon sa tamang kondisyon na pangangailangan ng taong bayan. Hindi doon sa mga mapang-abusong presyo, mapang-abusong mga patakaran, at sa mga sobra-sobrang kita ng mga oligarko. Kaya tama po ang desisyon at direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, at sinusuportahan po namin siya sa usapin ng economic sabotage, sa usapin po ng plunder. Ang inyong lingkod po at ang Water for All Refund Movement at iba pang mga organisasyon ay nagsampa na po noong March 4, 2014 ng kasong pandarambong sa 66 na individual. Kasama po na sinama namin sa kasong pandarambong ang mga magkakapatid na Ayala noong 2014 pa po. Kasama po dyan si Manny B. Pangilinan. Kasama po ang mga Consunhis dyan. Kasama po dyan si Almendras. Kasama po dyan si Rogelio Singson. Kasama po dyan yung kasalukuyang ERC chairperson na si Agnes de Benadera. Malalaking mga individual, mga maimpluwensya
at mga magagaling na mga abogado. Kaya tama yung sinasabi ng ating presidente na sa simula't simula na ang kontratang concession agreement, ito po ay illegal, ito po ay void ab initio, at tanging ang presidente lamang ang makakaresolba ng mabilis.